I can't explain just how much you mean to me now that you have saved me, Lord. I give all that I am to you, that every day I could be a light that shines your name. Yeah, yeah, yeah. Every day, Lord, I'll learn to stand upon your word, and I pray that I might come to know you more, that you will guide me in every single step I take, that every day I can be a light into the world. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Every day, Lord, I learn to stand upon your word, and I pray that I might come to know you more, that you would guide me in every single step I take, that every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. It's you I live for every day. 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 It's you I live for every single day. It's you I live for every day. Yeah, yeah, yeah. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Every day it's you I live for. Lord, every day I follow after you. Every day I walk with you. It's you I live for every day. He will be like rain falling on a field, like showers watering the earth. In his days the righteous flourishes, prosperity abounds. He will rule from sea to sea.
may pangako ang Lord. Kung sakasakali man, ano't anong mangyari, tawagin mo lang ang pangalan niya. And I will answer you and deliver you out from your trouble. My God is on time, He's never late, never too early. I believe He is all powerful, merciful, He's almighty. When everything is fine, useless ang faith. Saan mo gagamitin? Meron lahat. Everything is fine. Everything is okay. So pag lahat okay, wala ang faith. Ba't pa tayo tinuturuan ng Lord ng faith? Kung di natin magagamitin pala yung faith, useless lang pala yan. Okay. So ang prophecies may come with tongue speaking and may also come without tongue speaking. Do not despise. Do not put lightly. And because when we do it, we are extinguishing the works of the Spirit of utterance, the power of the Spirit, and most likely, we are putting out and putting like this to the voice of the Spirit of God. Wala pong maliligtas by conscience alone dahil lahat po ay nagkasala. Pero ang conscience po ay nagpapakita na ang paghukom po ay magiging patas and proportional to the light received. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po at makikiisang maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan po ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang Diyos. Bago po tayo magbasa ng ilang talata sa Biblia, batiin mo yung nasa katabi mo, sabihin mong magandang umaga sa iyo. Maganda ngayon ang iyong get up. Talaga pong kapag tayo po ay nakakadalo sa gawain ng Panginoon, habag na lang ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, habag na lang ni Lord. Habag ni Lord, kaya tayo nandito. Bakit? Struggle po ang bawat isa na makapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat kumawala ang napakaraming bad spirit na humahatak sa atin palayo sa gawain ng Panginoon. Pero salamat na lang sa ating Diyos sapagkat palagi mahigpit ang hawak ng Panginoon sa ating mga kamay at lagi niya tayong dinadala sa lugar na ito. Alright po, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia sa John chapter 4 verses 21 to 24. Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews." 23, but the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Isa pong napakagandang mga talata na kung saan ay nagbukas ng aking kaisipan
nung unang panahon na hindi ko pa kilala ang ating Diyos. Siyempre, sa dating gawi, iba ang paraan ng ating pagsamba. Kailangan may nakikita tayo. Pero nung nangusap ang Lord at nagturo ang Lord sa akin at sa ating lahat, siya pala ay Espiritu at sasamba sa katotohanan. Nasaan ang katotohanan? Nasa Bible. Kaya tayong lahat ay mapalad. Hindi na kinakailangan pumunta ka pa ng Jerusalem. Hindi ka na kinakailangan pa pumunta kung saan-saan lugar. Sapagkat bakit? Ang Diyos ay Espiritu. Nandun siya sa lahat ng dako. Pagkat tayo ay tinawag ng Lord sa iisang katawan ni Kristo at nagsama-sama, nandun ang Panginoon sa kalagitnaan natin. Amen? Praise God! Sabi mo sa katabi mo, you are in the right church. Yuko natin na ating mga ulo, let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sapagkat alam po namin, Lord, kung gaano kami, Panginoon, kawalang kaalaman tungkol sa inyo. Napakaraming, Lord, na sumamba kami, Lord, sa mga iba't ibang bagay, Lord, na gawa ng kamay ng tao. Ngunit kami tinawag mo, nakita mo na kami po ay dukhang-dukha, hirap na hirap pagdating sa katotohanan. Kaya Ama, maraming salamat sa habag mo at nandirito kami ngayon at kami po'y sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya dalangin namin, Lord, na ibaba mo masaganang Espiritu Santo sa amin lahat at basbasa mo po kami upang maging kaaya-aya kaming handog sa inyong harapan. Pagpalain mo, Lord God, ang aming pong gagawin sa ngayon na walang ibang dahilan kundi ang aming napakalaking pagmamahal sa inyo at gusto namin na kayo po ay malugod. Mag-umpisa po sa aawit, mag-umpisa sa tutugtog, higit sa lahat ang aming beloved Bishop na lagi mong ginagamit upang kami po ay pakainin ng pagkain espiritual. Ibigay mo sa kanya double portion ng iyong anointing, Ama. At buksan mo rin, Panginoon, ng kaisipan namin lahat na nandirito. Tulungan mo, Lord, na iwanan namin anuman ang pasanin ng iyong mga anak, Lord. That in Jesus' name, makikinig kami ngayon sa inyo, Panginoon. Sasamba kami sa inyo, Lord, sapagkat alam namin ng lahat ng mga problema na yan ay pinapatag mo at inaayos mo alang-alang sa iyong anak na si Jesus. Kaya, Panginoon, nagtitiwala po kami sa umaga na to na kami pong lahat ay pagpapalain mo at panibagong kalakasang espiritual ang ipagkakalob mo po sa amin. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Salubungin po natin ating Panginoon ng puno-puno ng tuwa, ng galak, at ng saya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba.
ang mundo ay nagbubunyi, ang kabanalan ay nasa iyong kaharian, at ang kabutihan ay nasa iyong kaharian. Diyos sa iyong harap, lahat na paparang. Diyos sa iyong harap,
namin, Panginoon, sa saklolo. Katulad ng pagsigaw ni Peter. Si Pedro ay nagsimulang lumubog sapagkat natuon ang pansin niya sa malalakas na hangin. Natuon ang pansin niya sa mabigat na hampas ng alon. Sa paglubog ni Pedro, sigaw, Panginoon, saklolo, saklolo. Immediately, the Bible said, Jesus reached out his hand and saved Peter and asked, why did you doubt? Lord, ang mga taong nilalang mo, may pagkakataong nagkukulang. Kinakapos. Kung maaari, humingi kami minsan pa. Sa katapatan mo na sadyang dakila, igawad mo sa bawat isa na hinang-hinana sa araw na ito na hindi na kaya lumaban, Panginoon. Ikaw na po ang lumaban para sa akin. Tapat ka. Tapat ka. Tumaloy ang pag-asa ko sa pagtaas namin aming mga kamay. Dumaloy ang pag-asa mo. Sa pagtaas namin aming mga kamay, dumaloy ang kalakasan mo. Sa pagtaas namin mga kamay, Panginoon, minsan pa dumaloy ang kalakasan ng pananampalataya mo, Panginoon. Pahiram, Panginoon, ng pananampalataya mo upang muli kami lumakas at makalaban at manalo sa lahat ng kapigatian na hamon ng buhay. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong lahat sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang Diyos. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Tapat siya sa kanyang salita. Tapat siya sa kanyang mga anak. Kahit na bumitiw ka na, hindi ka papayagan ng Diyos bumitiw sapagkat kanyang kakamahal ng Panginoon. Kanyang kakamahal ng Panginoon. Kanyang katapat ng Panginoon sa iyong kapatid. Dakila! 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 Ang katapatan ng Diyos! Ang katapatan ni Jesus! Dakila ka! Dakila ka! Diyos! Okay po rin ng Diyos, mga kapatid, at sumayin nyo ang kapayapaan ng ating Lord. At topic natin, pupunta tayo sa ating paksa sa oras na ito, sa Genesis chapter 4, from verses 3 to 5. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. And Abel also brought off the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel
and his offering. The Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry and his countenance fell. And our subject today is entitled Respectable Offerings. Yuko natin ang ulo natin. Dakilang Ama, salamat uli, O Diyos, sapagkat binigyan mo uli kami ng pagkakataon para mag-aral po na yung salita at kami po, O Diyos, ay matutong muli, Panginoon. Alam namin napaka-importante po ng iyong tatalakayin sa araw na ito, na sana ito may sa aming puso at isipan, O Lord, at ito po ay bumaon sa aming mga puso, O Diyos, upang sa ganun, aalis kami sa lugar na ito na taglayin namin ang iyong aral, Ama. Ikaw na po bahala kami, Lord, sa magitan ng mighty power mo lang, anointing mo, O Diyos, mula sa akin patungo sa lahat ng mga anak mo makikinig sa umagang ito. Salamat po, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. You may all be seated, please. Okay, brothers and sisters, I know that many Christians who are very sensitive when it comes to the word offering or the offering of money to the church. But for your information, there are several kinds of offerings in the Bible, mainly in the Old Testament. An offering in the Old Testament is a commandment, a mandate, obligation, and responsibility of the children of God. But many Christians do not know that offering in the Old Testament is more significant, it is more meaningful and symbolic, and it demands much greater offering than in the Old Testament. Sa Tagalog, mas patindi po ang offering sa New Testament kaysa sa Old Testament. Now, why? Yan ang tanong. It will be answered later. Now, the first offering to God happened in the book of Genesis 4:4-5. Abel also brought up the firstborn, take note, firstborn of his flock and their fat, and the Lord respected Abel and his offering. Verse 5. But he did not respect, on the other hand, he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry and his countenance fell. So, we have to remember that God's response to their offerings is very crucial and must not forget by Christians. Because the Bible bluntly said that God did not respect the offering of Cain. That means there are offerings which are respectable to God and there are those which are not. And in simple words, not all offerings to God by His children is respectable or acceptable to Him. Now, the question is, what is the offering that is respectable to Him? Or why is Abel's offering acceptable to God, respected by God, compared to the offering of Cain being rejected by God? Bakit yung kay Cain ay nireject, kay Abel po ay tinanggap? Now, Bible says in verse 3, binasa natin kanina, and in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground. Ang inoffer niya ay fruit of the ground to the Lord. So, ibig sabihin nun, ang binigay ni Cain po ay yung bunga ng kanya pong pananim. At it was rejected by God. Tinanggihan ng Lord yung bunga ng kanyang pananim. On the other hand, verse 4, now Abel also brought up the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his offering. In other words, yung pong dinala ni Abel ay
hindi ko sasabihin ni respeto because God does not respect man. Sinabi ng Bible po, ang ibig sabihin na respected dito ay inaccept ng Lord, binigyan ng favor ng ating Lord o tinignan ng ating Lord. Sa Hebrew word, yun po ang ibig sabihin. God respected His offering. Why? Bakit tinanggap ng Lord ang offering ni Abel? The reasons. Reason number 1, first, He did it by faith. Hebrew 11:4. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it, he being dead, still speaks. That means, faith is the first reason why God respected the offering of Abel. In fact, the Bible says that the just shall live by faith. And 2 Paul said that we must walk by faith and not by sight. And according to Ephesians 2:8, we are saved by grace through faith. That means faith is very important in offering anything to God because faith is the dominant factor in our lives. Pag sinabing faith, yan po mismo ang nagdodomina sa ating buhay. We have to use faith. Whether you walk by faith, you speak by faith, you act by faith, lahat yan puro faith. Once you are a believer, puro faith ang gagamitin po natin. The question is, faith in what? Faith in what? Faith first in whom you give your offering to. Magkaroon ka ng pananampalataya kung kanino mo binibigay ang offering mo. And second, faith that He is worthy to be given an offering. Manampalataya ka na siya ay karapat dapat bigyan ng offering. And faith that offering to Him is in accordance to His will or to God's will. In other words, yung binibigay natin, manampalataya kang kalooban ng Diyos. And faith that your sincere offering is deeply valued by God. Na yung binibigay natin ay pinahahalagahan ng gusto ng ating Lord. Now, so first, ang reason daw is because he did it by faith. And second, the Bible said Abel gave an excellent offering. Hindi po sinabing good offering, very good offering, but excellent offering. Now, why excellent? Ba't sinabing excellent? First, because God saw, nakita niya, that Abel gave the firstborn of the flock. Yung panganay na kanyang kawan ang binigay niya, which is very significant in the Old Testament. Because in Numbers 18:17 says, but the firstborn of a cow, the firstborn of a sheep, the firstborn of a goat shall not redeem. They are holy. Pag sinabing firstborn, holy sa harapan ng Lord. You shall sprinkle their blood on the altar and burn their fat as an offering made by fire for a sweet aroma. Take note the word sweet aroma to the Lord. Puro firstborn yan ang dapat ialay sa ating Lord. Second reason, because God saw that Abel gave him his highest respect by giving the best of his flock. In other words, ang kanya pong ginawa ay binigay niya yung pinaka-the best sa kanyang flock. Napakarami siya. Meron siyang kawan ng goat, kawan ng sheep, kawan ng baka, pero kinuha niya yung pinaka-the best sa lahat. Pinaka-the best of the best. Best doon sa cow, mas best doon sa goat, yung pinaka-the best ng sheep, yun ang kinuha niya. Malamang lamb ang kanyang kinuha po. So in other words, sinabi natin kanina, ang offering ng mga firstborn na cow, ng goat o sheep ay inaalay sa Lord at nagiging sweet aroma sa kanyang harapan. Now, pag sinabi sweet aroma, I strongly believe na yung aroma na yung pag sinunog po at umakyat yung amoy po noon ay
Yun ang gusto ng Lord. Ang tanong, ang gusto nga ba niya yung amoy nung umaakyat na yon? Kung sabihin man natin amoy, but spiritually, ang gusto niya, yung mismong firstborn na yon, naaamoy niya na firstborn ang inalay sa kanya. At ang pangalawa, naaamoy niya na the best ang inalay sa kanya. So hindi mismo yung literal na yung dugo, yung amoy nun, ang gusto ng Lord kasi malansa ang dugo. Pero yung mismong nakapaloob dun sa alay na yon, na the best yung binigay sa kanya, firstborn ang binigay sa kanya, kaya nagsisilbing sweet aroma po sa pang-amoy ng ating Lord. Naunawaan po natin. Basically, interpretation po ng mga Bible scholars ay faith is the reason why God respected Abel's offering. While others say that it was because Abel's obedience and his good heart kaya tinanggap ng Lord ang kanyang offering. But I strongly believe that the very reason, yung pinaka-reason talaga why God respected Abel's offering is because it is an animal sacrifice, a lamb. That foreshadows Jesus Christ's sacrifice of His life in the New Testament, which is the ultimate and perfect sacrifice for the sins of mankind. Ibig sabihin po, para sa akin po, kanya ni-respect ng Lord, tinanggap ng Lord, yes, it is by faith. Yes, it is excellent. Pero ang pinaka-reason talaga, dahil yung po yung shadow, yun yung anino ng gagawin niya sa New Testament na magkakatawan tao siya at yung dugo niya ay iaalay niya para sa kasalanan ng sangkatauhan. Because it pertains to the sacrifices that the Lord Jesus Christ will experience in the New Testament at the cross of Calvary, as what I have told you a while ago, which is the plan of God before the foundation of the world. Wala pa mundo, nasa plano na ng Lord. Dahil alam niya ang tao magkakasala. Wala pa mundo, wala pa heavens, alam na niya ang tao mahuhulog sa kasalanan kanya. May plano na ang ating Lord. At diyan nalilito ang iba. Yung mga plano niya sa Old Testament, akala nila nandun na si Jesus Christ. Hindi nila alam, it was just in the mind of the Lord. Nasa mind lang ng Lord, plano pa lang niya. Sa kanila po, nandun na. Wala pa po, plano pa lang yan. Naunuhan po natin. And I just want you to know, or to bear in mind, that animal offering involves life. Pag sinabing animal offering, may buhay. Because you have to slaughter the animal. Papatayin mo yung hayop. And when you do this, shedding of blood is inevitable. Pag may pinatay ka, may dugo, dadanak ang dugo, sigurado po yon. At yun na nagustuhan ng Diyos sa alay ni Abel. Kasi may involved na dugo, which is the symbol of the blood of Jesus Christ that takes away the sins of the world. Kaya yung po ang sweet aroma sa kanya na pag inaala yung dugo na yon ng mga hayop, alam na niya, naaalala niya yung kanyang gagawin na isang araw sa New Testament. Yung dugo ng katawang gagamitin niya ang siyang iaalay at yun ang mabangong samyo, a sweet aroma sa harapan ng ating Panginoon. Nakukuha po natin. Sundan ninyo. And according to Hebrews 9:22, according to the law, almost all things are purified with blood. And without shedding of the blood, there is no remission of sin. Sa NLT, in fact, according to the law of Moses, nearly everything was purified by blood. For without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Pag hindi dumanak ang dugo, wala pong kapatawaran ng kasalanan. That's why in the Old Testament, they offered animals so that their sin will be forgiven through the blood of the animals being offered to God. Exodus 30 verse 10. And Aaron shall make atonement upon its horns once a year with the blood of the sin offering of atonement once a year. And he shall make atonement upon it throughout your generations. It is most
holy to the Lord. Now in the New Testament, Hebrew 9:7, but into the second part of the high priest went alone once a year, not without blood, but with blood, which offered for himself and for the people's sin committed in ignorance. However, in Hebrew 10:11, hayop daw ang ino-offer para yung kasalanan ng tao ay patawarin. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifice which can never take away sins. Sa madaling sabi po, yung dugo ng hayop na inaalay nila sa Old Testament ay hindi po nakakapag-alis ng kasalanan. Pinapatawad sila pero nandun pa din ang kasalanan. Tinatakpan lang yung kasalanan nila sa magitan ng forgiveness, pero nandun pa rin po dahil ang dugo ng hayop hindi pwedeng mag-alis ng kasalanan ng tao. Kanya, in other words, dun pa lang sa Old Testament ay kinukondisyonan ng Lord, mina-mindset na niya ang mga tao sa kahalagahan ng blood pagdating sa kasalanan. That's why in Hebrew 10:4 says, for it is not possible, hindi raw posible, that the blood of the bulls and goats could take away sins. Talaga hindi pwedeng mag-alis ang dugo ng hayop. That's why in Ephesians 1:7, in Him, Jesus Christ, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. And also 1 John 1:7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from sin. So, this is the type of offering that Abel portrayed in the Old Testament. That's why God respected this offering and considered it as an excellent sacrifice or offering. Yun ang ginawa niya sa Old Testament, kaya sinabi ng Lord, excellent ang kanyang alay po. For your information, pasok tayo po sa topic natin. Our G-code offering involves the blood of Jesus Christ. Listen carefully. Yung ating offering sa G-code po ay naka-involve ang blood ng ating Lord. Because the main purpose of our G-code now is to bring souls to the Lord. Para magdala ng souls. At pag sinabing soul winning, it involves the gospel of Christ. At pag sinabing gospel of Christ, it involves the death of Christ. At pag sinabing death of Christ, it involves the blood of Christ. It involves the shedding of Jesus Christ's blood. Kasama po yun dito po sa ating pong envelope na makikita ninyo. That's why every cent na ibibigay natin ay involve ang blood ng ating Lord sa bawat centimos na ibibigay natin. Sa ating po, ginawa natin pula to para i-remind sa inyo na itong offering natin involve ang blood ng Lord at kung alay ni Abel na dugo lang. Listen carefully. Kung yung alay ni Abel na dugo lang, ginamit ko yung salitang lamb kasi magkano lang ang lamb? Magkano isang lamb? At ang dami nagtitinda ng lamb sa kanila nung araw. At kung yung alay na yon na lamb lang ay tinawag ng Lord na excellent sacrifice, ano itatawag ng Diyos sa alay natin sa sobring ito na ang involved, hindi blood ng hayop, kundi blood ng Lord na sweet aroma na mabangong samyo sa harapan ng ating Lord. Ano itatawag natin ngayon dyan sa ating offering na yan? Kung yung dugo ng hayop tinawag na excellent offering, ano yung tawag natin dito ngayon? I will call it the highly respectable offering in the world as far as offering is concerned. Yan po, pinakamataas na alay po sa harapan ng ating Lord. Pirmi niyong tatandaan. Every time mag-aalay kayo, not only mag-aalay, anything na gagawin natin at involve ang blood ng Lord,
ang taas ng value ng ginagawa po natin. Ang taas ng value ng binibigay natin. Hindi yung halaga, yung value ng binibigay natin. Napakataas kasi involved ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Pirmi niyong tatandaan. Kanya tayong lahat, mga workers, mula sa akin hanggang sa inyo, gumagawa tayo dahil sa gospel ng ating Lord para ma-spread ang gospel ng ating Lord. Whether you are ikaw sa Faces o ikaw dito sa Gideon o ikaw dito sa Bethesda, ano man ang ministry mo, teacher ka, pastors ka, workers ka, ABC ka, involved po ang gospel diyan, kanya involved ang blood ng ating Lord. Kaya yung lahat ng ginagawa natin ay involved ang blood ng ating Lord. As a matter of fact, tayong lahat na nandirito, tuwing Sunday, a-attend ka, involved ang blood ng Lord. You know why? Kasi kanya ka na-save dahil sa blood ng Lord. Kanya ka nandirito dahil sa blood ng ating Lord. Kung hindi sa blood ng Lord, wala ka rito ngayon. Kanya involved pa rin ang blood. Kanya ganun kahalaga din yung attendance natin. Na tuwing a-attend ka, hindi mo alam, involve ang blood ng ating Panginoong Hesukristo. Naka-involve ang blood niya. Alam nyo, yung mga bilyonaryo kung mag-offer ng gift yan sa mga loved ones nila, mga expensive cars, yung mga beautifully furnished homes, located sa mga exclusive subdivisions, ang mamahal, ganong value nung mga bigay na yon na regalo po. Sure, billions of pesos po. Baka hindi nyo alam, yung mga gandang bahay po, billion ang halaga po. What about the value of our gifts which involve the blood of Jesus Christ? Gaano ang value nung ilalagay natin dito sa pulang sobrang to na sa gisag, tinatawag kong sa gisag ng dugo ng Lord kasi red. Kanya ako ginawa red po ito. Gaano kataas ang value na ilalagay natin sa loob nito? Hindi pinag-uusapan niyo kung ano yung value na ilalagay natin dito. Gaano kahalaga yung offering natin na ilalagay sa loob ng sobre na yan. Sa harap ng Diyos, dito sa sobrang pulang ito. Na involve ang dugo ng katawan ng ating Lord na ginamit yung body ni Christ na sweet aroma sa harapan ng ating Lord nung siya'y mamatay po sa cross of Calvary. It's priceless, my friend. Priceless. Why? Because it involves the blood of Jesus Christ that will cleanse the sins of the souls who will believe in Him. Ganong kahalaga po yan. Sa taas na halaga, wala na, hindi na alam kung ano halaga ng dugo ng ating Lord. Imagine. Sinabi sa Mark 8:36, madalas ko bigay ito. What shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? You gains the whole world. Nakuha mo ang buong mundo, pati mundo na, nakuha mo. Kung mawawala kaluluwa mo, ibig sabihin noon, it profits you nothing. Basta ito ang nawala. Nakita niyo ang comparison? World, the whole world, isang soul ang katumbas. Kung tutuusin, wala raw profit eh. Ibig sabihin nun, hindi pa rin katumbas ang whole world ng isang soul. Ganun kahalaga ang souls natin lahat at ang souls na mga isosolo natin dyan sa sobrang yan. Ganun kahalaga. Kaya next verse, ano sinabi niya? What will a man give in exchange for his soul? Ano pwede bibigay? Kapalit ng soul mo. Ano? Well, that means, ganun kahalaga ang bawat perang ilalagay natin sa loob ng sobrang ito. Ibibigay natin sa Kanya para sa ating G-Code project na ngayon po ay district by district, nagsosoul winning po tayo at yan po ginagastos natin. Ang sa G-Code po ang ginagastos natin. Kaya ang tanong ngayon, magkano kaya dapat natin ibigay para sa G-Code ministry natin? Yan ang tanong. Which is the soul winning program ng church natin. Magkano ba dapat natin ibigay? The answer is, listen carefully. Kung gaano kataas, kung gaano mo nire-respeto, kung gaano mo pinahalagahan
ang dugo ng ating Panginoon, ganon ang ilalagay mo dyan. Hindi ako magsasabi ng amount. Kung gaano mo pinahalagahan at nirerespeto ang blood ng Lord, yun ang ilagay mo sa loob ng sobre niya. That means, listen carefully. Whatever amount you put in that envelope is the highly respectable offering in the world. Ano man ang ilagay mo dyan, gaano man ang ilagay mo dyan, mataas po na paggalang, mataas po na pagpapahalaga sa dugo ng ating Panginoon, ang katumbas ng ilalagay po natin sa sobre niyan. We may observe, for the last 39 years, tuwing hingi tayo sa G-Code, malayo pa binibigay na yung sobre sa inyo, 6 months before binibigay na. Pero ngayon, December 11 lang ito. Ngayon, November na. Wala pang isang buwan. Binigay sa atin ito. Kung magkasano, wala kang panahon para maghanda, bahala ka ngayon. Kung paano ka magbibigay sa atin, Lord. Depende sa respeto mo. Depende sa pagpapahalaga mo. Depende kung gaano kahalaga sa iyo ang dugo ng ating Panginoon. But, listen carefully. The number one thing to consider as far as offering to God is concerned is this. Pakinggan nyo maigi. Binasa na natin kanina. Nilaktuan ko lang talaga. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel. The Lord respected Abel and his offering. Ano ibig sabihin nun? In other words, before he accepts or respects, gives favor, or give attention to the offering, he first accepted the offerer, which was Abel. Una niya munang tinanggap ito. Una niya munang pinahalagahan ito bago niya binigyan ng halaga ang offering. Importante sa lahat, yung mismong nag-o-offer, hindi lang yung iyong ino-offer. Ang number one tinitignan ng Lord, ikaw mismong nag-o-offer sa harapan ng ating Lord. That's why in Hebrew 11:4 NLT, it was by faith that Abel brought a more acceptable offering to God than Cain. Abel's offering gave evidence that he was a righteous man. Abel's offering gave evidence. Yan ang nagiging ebidensya na si Abel po ay matuwid na tao. And God showed His approval, inapproved ng Lord of His gifts. Although Abel is long dead, He still speaks to us by His example of faith. In other words, Abel was considered as a righteous offerer because of his faith, because of his obedience, and of course, because of the reason that I have told you a while ago, that you may involve ang blood ng ating Lord. Kaya righteous ang tawag po sa Kanya. And this align with the doctrine of justification by faith. You are saved by faith. In Romans 4:3, sinabi ng Bible, for what does the scripture says? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Naniwala, kaya naging righteous sa harapan ng ating Lord. But, I believe that when it comes to the word righteousness, it does not only refer to your faith. Hindi ibig sabihin, pag sinabing righteous, faith lang pinag-uusapan. Hindi po. But generally, it involves your heart. Pag sinabing righteous, ito ang kasama. That's why, in Jude 1:11, ito sinabi kay Cain, woe to them, for they have gone in the way of Cain. The way of Cain have run greedily in the era of Balaam for profit and perished in the rebellion of Korah. Binanggit si Cain in negative way.
Sinabi dahil yung heart ni Cain ay hindi maganda po. 1 John 3:12, not as Cain, hindi katulad ni Cain, who was of the wicked one. Siya'y masama and murdered his brothers. And why did he murder him? Because his works were evil and his brothers righteous. Pinag-compare na. Evil si Cain na nag-o-offer, righteous si Abel na nag-o-offer. So doon yung makikita. Ang tinitingnan ng Lord sa'yo pag nag-o-offer ka, pag nagbibigay ka, una sa lahat, yung righteousness mo ang gustong makita ng ating Lord. Of course, sinabi kanina, by faith he offered. Abel, by faith nagiging righteous tayo, pero hindi lang sa faith. Sa heart po, dapat maging righteous tayo. In what way? Yan ang tanong ngayon. Tingnan natin sa Micah 6:6-8. With what shall come before the Lord and bow myself before the high God? Shall I come before Him with burnt offerings? Offering, pinag-uusapan. With calves a year old? Will the Lord be pleased? Yan. Malulugod ba ang Diyos with thousands? Imagine thousands of rams. Magkano yun? 10,000 rivers of oil. Rivers of oil, 10,000. Magkano yun? Yung offering na yun. Shall I give my firstborn? Ayun, importante firstborn sa Old Testament. Shall I give my firstborn for my transgression? The fruit of my body for the sin of my soul? Verse 8. He has shown you, O man, pinakita na sa inyo what is good. Pinakita sa inyo na Lord kung anong mabuting offer, kung paano mag-offer. And what does the Lord require of you pagdating sa offering? Pinakita ko na sa inyo kung ano requirements pagdating sa offering. Pinakita ko na. Yun ang sabi ng Lord. Sinabi ko na. Ano yun? But to do justly, maging fair kayo. To love mercy, maging mahabagin kayo. To walk humbly with your God, maging humble kayo bago kayo mag-offer dito sa sobring ito. In other words, kung kayo hindi parehas lumaban, may kinikilingan kayo sa anak o kanino man, huwag na kayo mag-offer, hindi tatanggapin ng Lord ang offering ninyo. Direct to the point, huwag ka nang mag-offer, hindi niya tatanggapin. Kung mag-offer ka, pagkatapos wala ka namang habag sa kapwa mo. Wala kang habag sa nagkakamali. Wala kang habag sa nagkakasala. Huwag ka na mag-offer. Hindi tatanggapin ng Lord ang offering mo. At kung mag-offer ka at saksakan ka ng yabang, saksakan ng taas ang pride mo. Hindi ko sinasabi sa offering, sa iba, sa buhay mo, ma-pride ka, saksakan taas ang pride mo. Huwag ka nang mag-offering. Why? God will not respect your offering. Why? Because you are considered as like Cain, wicked sa harapan ng Lord. Sabi ko sa inyo, itong sobrang ito, hindi ba sa tanggap ng tanggapan Lord? Hindi ko mo naglagay ka ng 1 million dyan na tanggapin ng Lord. Hindi. Oh yes, tinanggap ng church. Itong church tinanggap. Hindi mo alam kung tinanggap doon sa taas. Yung binigay natin. Siguraduhin ninyo, to all of us, please. Pag mag-o-offering kayo, tinanggap sa church, pagtapos sa church, tinanggap doon sa taas ang offering po natin. In other words, before God respects, before God accepts, before God considers, before God gazes at o tinignan ang iyong offering, He first considers the offerer. Ikaw muna ang tinitignan ng ating Lord. Kung yung inaalay mo ay sweet aroma sa harapan ng ating Diyos na buhay. Alam nyo, tatapusin ko na sana itong message nito. Dito natapos nito eh. Dinagdagan ko na lang. Importante ito eh. Genesis 4:10. What have you done? Sinabi ng Lord kay Cain, pinatay niya yung kapatid niya. The voice of your brother's blood. The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. Umiiyak, sumisigaw. The blood of Abel
was shouting for justice. Sumisigaw ng justice ang dugo ni Abel. From the time man fell into sin, na mahulog ang tao sa kasalanan, hanggang sa ngayon po, tityakin ko sa inyo, si Abel minarder ni Cain, at ganong karaming dugo din ang dumanak na sumisigaw ng justice sa mga pinagpapatay din ng walang katarungan. Ilan yan? Na pinatay na walang justice. Pinatay na walang awa. Meron ko nakita sa YouTube, I don't know how true. Yung mga bata, teenager, kinukuha. Pagkatapos pagdating doon sa ibang bansa o dito sa atin, liblib na po kaya yan. Nadiscover yan. Yung mga bata, sinachap yung bata, kinukuha yung mga organs. Ganon sila kabrutal. Yung mga dugo niya sumisigaw din ng justice. Sumisigaw ng katarungan ang mga dugo ng mga taong yan. Mga pinagpapatay ni Hitler noon. 6 million Jews na walang kasalanan. Pinatay brutally ni Hitler. Sumisigaw. Sumisigaw lahat. Mga pinagpapatay ng mga dictators noong araw. Sila Nero, sumisigaw lahat ang dugo niyan. That even the righteous man, Abel, who was killed by his own brother, yung kanyang dugo, sumisigaw din. Pero bakit siya nadamay? Righteous siya. Because of the nature of sin of Adam and Eve. Kanya kahit righteous siya, nasama po siya dun. That's why, if the blood of Abel was shouting for justice, the blood of Jesus Christ is shouting for redemption and reconciliation with men 1,000 years ago. Sumisigaw ang dugo ng ating Lord din para sabihin sa mga tao, magsisi na kayo, pabautismo sa pangalan ni Jesus, tanggapin ang Holy Spirit. Yan ang sinisigaw ng dugo ng ating Lord. Kanya habang hawak mo, ito sobrang itong kulay pula. Itong symbol, it seems, o naman nasasabing ito symbol, but it seems na itong symbol ng dugo ng ating Lord na sumisigaw ng magsisi kayo, lumapit kayo sa akin, kayo papahinga kayo, patatawarin ko, kayo lilinisin ko. Sumisigaw itong sobrang itong hawak mo. At kung itong sobrang ito, hinawakan mo lang, kahit nagbigay ka pa rito, pero wala kang habag doon sa mga kaluluwang yon, baliwala ang nilagay mo rito. Dapat habang nilalagay mo, yung kaloob mo sa sobrang ito, sumisigaw din ang puso mo, na sumisigaw na, Lord, abutin mo po yung mga taong ito. Sana itong pera ito makatulong po sa mga tao para maabot po sila, para yung dugo nila, Panginoon ko, malinis sila. Yung dugo nila malinis, yung makasalan, yung dugo nila malinis ang dugo ng aming Panginoon Jesus. Panginoon, ganun sana nasa heart natin habang kayo naglalagay dito sa sobrang ito. For information, during our G-Code campaign this December 11, itong red envelope na ito, katulad ng sabi ko sa inyo, seems to be the symbol of His blood. Kaya, dapat po, pag-pray natin ito ngayon, at pagkatapos, pag nasa inyo na, kayo na po ang bahala ngayon. Kung gaano nyo nire-respeto, minamahalaga ang dugo ng Lord, yun ang amount ninyong ibigay. At sa mga tickets natin, ganun din. Alam niyo ang purpose ng ticket po natin. May halaga yan para pa rin sa soul winning program, para pa rin involve ang dugo ng ating Lord. Sana kayo manghinayang bumili ng tickets po para maka-invite kayo na marami mga kaluluwa po pagdating ng December 11 at madala natin na makapakinig sila ng gihina at sila'y tumanggap sa ating Lord at sila'y uuwi na nasa kalang kaligtasan dahil doon sa kulay dugong sobre na nilagyan mo ng halaga. Sa pati nga, pagkakataong ito, pwede bang tumayo po tayong lahat? Mawit mo na sa isa. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow.
dakilang Diyos, sa oras pong ito, Panginoon ko, napahatid ko na po yung mensaheng gusto mong ipahatid sa mga anak mo, Ama. Narinig namin lahat, O Diyos, kung gaano kahalaga itong mga sobrang ito na sa aming harapan, kung ano ang kahulugan nito, at kung gaano ang value nito sa iyong harapan, Ama. Nalaman namin ngayon, O Diyos, na bawat perang ilalagay namin diyan ay involve kami yung dugo, Ama. At alam namin, pag sinabing dugo mo, hindi po matutumbasan ito ng kahit anong klaseng halaga, Ama. Kaya tulutan mo, O Diyos, na sa amin pong pagbibigay na ito ay manggaling talaga sa aming puso at kaluluwa, O Diyos, na mabigyan namin na iba yung halaga. Ang dugo mo, O Diyos, na siya magiging dahilan para yung mga lalapit sa Panginoon sa December 11 ay luminis ang kanilang kasalanan, Ama. Napakaraming ligaw na tao, Diyos. Napakaraming mga tao na mamatay, na pupunta sa hell, Panginoon, na nandoon po, Diyos, iba nakapakinig pero hindi sila tumanggap, Lord, at iba hindi man lang nakapakinig ng salita mo, Lord, o maaari napakinggan pero hindi rin nila tinanggap, Ama. Panginoon, gagawin mo instrumento, Panginoon, dito mga sobrang ito, Lord, para na sa ganoon ay maikalat, Panginoon, ang gospel mo, Lord, para makarating ang gospel, Panginoon, sa marami pa naming kababayan, O Diyos, na hindi pa narinig ang gospel of salvation, O Lord. Batid mo na sa puso namin, Panginoon ko. At sana po, O Diyos, lahat kami natanggap nito. Ilagay mo yung kabigatan sa aming puso, Ama. Ilagay mo kung gaano, Panginoon, yung dapat na nararamdaman namin, O Diyos, para doon sa mga ligaw na kaluluwang ito na dadalhin namin, O Diyos, sa December 11, Ama. Tulutan mo, huwag kami madaya ng kaaway, O Lord. Nababaliwala namin itong mga sobrang ito, Lord. Isang tabi namin, turing lang na pangkarniwan, Lord. Hindi ito pangkarniwan, sobre, Panginoon ko. Itong sobrang ito, dito nakasalalay, Panginoon, na marami mga kaluluwa, Lord, na ma-invite namin, Panginoon, pagdating po sa December 11, Lord. Lalo na po doon sa mga tatanggap, Panginoon, hindi lang makakapakinig, kundi tatanggap sa iyo, Ama. Mababautis mo sa pangalan mo, Lord. Ikaw na nagsabing halaga na isang soul, hindi halaga na isang buong mundo, maging ang lahat na nasa mundo, O Diyos, kundi ang kaluluwa, Panginoon ko, priceless din, Panginoon, katulad ng dugo mo rin, Panginoon ko, sapagkat sa iyo rin ang galing ang kaluluwa at ikaw may-ari ng mga kaluluwa namin, Panginoon ko. Kaya tulutan mo, O Lord, maging mabunga, O Diyos, sa aming gagawin ito, Lord. Tulutan mo, O Diyos, ang strong conviction ay dumaloy sa amin lahat, O Lord, para habang kami naglalagay ng anumang bagay na makakayanan namin sa sobrang ito, ay nasa puso namin, Panginoon, ang katapatan. Nasa puso namin, Panginoon, ang kabigatan. Nasa puso namin, Panginoon ko, ang kusang pagbibigay, ang kusang kaloob na ilalagay namin, Panginoon ko. At ikaw na po ang bahala, Lord. Alam ko marami gusto, Panginoon, magbigay ng malaking halaga sa iyo, Lord. Pero wala silang kapasidad, Panginoon. Pero alam ko, pag may desire kami, Panginoon, ikaw mismo, Panginoon, ang siya mag-uudyok sa amin. Ikaw mismo, Panginoon, ang magsusupply ng aming bibigay sa iyo, Lord. Ikaw na nagsabi, Panginoon, sa Corinto, Lord, na ikaw po taga-supply ng binhi, Panginoon. Ibigay mo itong mga binhing ito, Panginoon, na amin po iahasag, Panginoon, upang na sa ganun marami po ang tumanggap sa iyo, Panginoon ko. Ang binhi ng pera, ilagay mo, at ang binhi ng salita mo, Panginoon, maikalat, Panginoon, sa kanila, O Diyos, para tumanggap itong mga taong ito, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, maging instrumento mo, Panginoon, para maakay sila sa tama, maakay sila patungo sa iyo, Panginoon, sa iyong kaharian, Ama. Salamat po, Lord. Ngayon pa lang naniniwala akong kumikilos ka na, Lord. Bigyan mo kami lahat ng strong conviction, Panginoon, na itong hawak namin, hahawakan sobrang ito ay kulay pula, O Diyos, sapagkat involve ang iyong dugo sa sobrang ito, Ama. Lord, yun at mong kamay mo, Diyos. Basa mo po ito lahat ng sobrang ito nandito, Lord. At binibigay ko ang bendisyon dito, O Diyos. At umaasa ko, O Lord, na mga sobrang ito ipapahalagahan nila, Panginoon, katulad ng narinig nila sa araw na ito, Ama. Diyos, salamat po na marami. At umaasa kami ng tagumpay sa aming gawain sa December 11, Ama. Salamat na marami. In Jesus' name we pray. Amen and Amen.
purihin po ang Diyos, mga kapatid po namin at mga first-time visitors po natin nandito. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagpapaunlak na makarating po sa gawain ng Diyos. Ngayon po, meron lang po mahalagang bahagi po na i-share po namin sa lahat po sa inyo nandito. Narinig po natin kanina about the blood. Alam niyo po, ang talagang totoo po ang ating Panginoong Yesus ang talagang nagbigay ng kanyang dugo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Malinis na dugo, walang kasalanan na dugo. He shed it on the cross of Calvary para sa lahat po ng maniniwala. Ganun kasimple lang po ang salvation. It's just a belief in Jesus Christ. Sabi mga po sa John chapter 3 verse 16 po nakalagay dito, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. And the key there is believing in the Lord Jesus. Just believe and we will have an everlasting life. Ang tanong lang po siguro, believe in what of Jesus? Ano ang papaniwalaan natin kay Jesucristo? Ang sagot po dyan is believe in the gospel of Jesus. At pag pinag-usapan po ang gospel of Jesus, ano po ito mga kapatid? In 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, Moreover, brethren, ito po yung sinasabi din sa inyo, I, that it will be Paul, declare to you the gospel which I preached to you, which also you receive and in which you stand, by which you are saved. Alam niyo po, mga first-timers, by the gospel, the Bible says, we are saved. If you hold fast, if hahawakan po natin gospel, if papaniwalaan po natin gospel. So, ano po ba ang gospel? So, sabi po sa verse 3, For I delivered to you first of all that which I also received. Paul has also received this from the other apostles, that Christ died for our sins. Namatay po ang Panginoon para po sa ating mga kasalanan according to the scriptures. In verse 4, and that He was buried, and on the third day, He rose again. So ganun, napakabilis lang, no? Papaniwalaan lang po natin na siya po ay namatay on the cross, He shed His blood, and that He was buried, and that He rose again. Pero ang tanong po mga kapatid, sa paniniwala po ba natin dito sa tatlong bagay na ito ay sapat po ba? Actually, meron pa po tayong kailangan gawin upang ipakita po natin ang ating paniniwala at pananampalataya. So, ito pong gospel na narinig natin ito, namatay si Kristo, nilibing si Kristo at siya po ay nabuhay, ay kailangan po mangyari sa atin. Pero ang tanong po, Mami, Papa, Daddy, Kuya, Ate, kailangan pa ba tayo mismo literal mamatay, ilibing, mabuhay ulit? Hindi naman po pwede yun. This is all, mga kapatid, is a representation of something na kailangan po mangyari sa atin because the gospel, not only na kailangan po natin paniwalaan, ang gospel po ay kailangan po nating sundin. So ngayon, ang tanong, paano naman natin susundin? Ito po ang kasagutan po dyan na makikita po natin in Acts chapter 2, verse 38. Peter, now this is Apostle Peter, sinabi po sa kanila, sa mga nagtatanong sa kanila, paanong gagawin namin? What do we need to do? And I'm so sure ngayon meron kayong katanungan sa isip, ano nga bang dapat na namin gawin mula ngayon? And this is the answer, repent. Repent. Every one of you, lahat. Dahil lahat nga po ay nagkasala. Walang isang taong hindi nagkasala. Walang isang tao na tumayo o nabuhay ng pagkalinis-linis at matuwid. Kaya ang unang sigaw po is repentance. At ang repentance po ay ibig sabihin na we die to ourselves. We die to our sins. Ano man ang kasalanan na naaalala natin since nung high school, elementary na nagkamuang po tayo, yan po ay hinihingi ng tawad sa Panginoon. O maging man kung meron man tayong dala-dala pong kasalanan magpasa hanggang ngayon, inire-require po ang repentance po. Because when we repent, it is as if ginawa na po natin yung death ni Jesus Christ. Pangalawa, si Jesus Christ po ay nilibing. Paano naman mangyayari sa atin ang paglibing? Alam niyo po kung paano. Pangalawa pong sinabi ni Apostle Peter, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Para mawala. When you say remissions, remiss, to remove sins. Imagine niyo mga kapatid, repentance and baptism. Pag nilubog po tayo sa tubig, hinugasan po. Minsan mo lang gagawin ang paghugas na yan sa pangalan ni Jesus Christ. Hindi po sa pangalan ng church, hindi po sa pangalan ng pastor, sa pangalan po ng King of Kings and the Lord of Lords. Sa pangalan po ng nagbigay ng kanyang buhay upang magkaroon ng kaligtasan ng buong mundo. Sa pangalan po niya, tayo'y pag nagpalibing po, alintulad na tayo po ay yung paglilibing ni Kristo. Ikatlo, after repentance, after baptism in the name of Jesus to remove sins,
ay tanggapin daw po ang Holy Spirit. Alam niyo po, ang Holy Spirit, yan po ang tumutulong sa isang tao upang makapamuhay po ng may katuwiran at may kabanalan, upang maglakad po tayo na according sa gusto na po ni Jesus Christ. Without the power of the Holy Spirit, nahihirapan po ang sino man pong Kristiyano na mamuhay na may kabanalan. Kaya, after this, the third is to patuloy po tayo mga kapatid na pumunta sa church upang makatanggap po tayo ng regalo ng Holy Spirit. Kaya sa oras po ito, nais po namin kayo ipag-pray po muna, at sa sandali lang po, kung meron po tayo na alala ngayon, naisip ngayon na parang may offense tayo sa Lord o may violation tayo kay Lord na kailangan po lang natin ipaglinis, ay bigyan lamang po kayong pagkakataon upang makapagsisi. Sige po, nais po na iyuko niyo po ang iyong mga ulo at manalangin po sa Panginoon. Kung meron man kayong dalahin ngayon, aming kaibigan na naparito, kung may dala-dala ka mabigat sa puso mo, sa buhay mo, ikaw ba ay trapped with anything o ano man ang nagbibihag sa'yo, nakikita yun ng Panginoon at gusto ng Diyos na palayain ka mula sa araw na ito. Kung ikaw lay patuloy at bukas na puso na maniniwala, kung ikaw lay maglalatag ng pananampalataya mo at sumusuko ka na sa Panginoon, kayang gawin ni Jesus sa'yo yan. Mula ngayon, paglabas mo dito, kaya kang bigyan ng bagong buhay ng Panginoon, brand new life. Kaya niyang pakinisin kahit gaano pa kadilim o gaano ang mga mantsa ng kasalanan sa buhay natin o nagawa natin, kayang paputiin ng Panginoon na parang niebe. Father in heaven, we pray for all your beautiful children that have gathered together today, all our first-timers, our special guests that are here that have heard your holy word. Father, once more, we lift them up to you. They have their own burdens that they're carrying, oh God. You see them, Lord. Bago pa sila pumunta dito, Panginoon, alam mo kung ano mga daladalahin nila, O Diyos. Kaya naniniwala po kami, kaya mo sila dinala dito, Panginoon, dahil gusto mong alisin ang lahat ng mabigat sa kanilang buhay, lahat ng may dilim sa kanilang buhay. Gusto mo, Lord, paratingin na liwanag mo sa kanila. Kaya dalangin namin, O God, God, be light upon them, Lord. Be truth upon their lives, Lord Jesus. And whatever they're repenting, Lord, ano man ang kasalanan na nasa isip nila, nasambit nila sa puso nila, igawad mo po, Panginoon Diyos, ang kapatawaran, Panginoon. Igawad mo, Panginoon Diyos, sa lahat na nandirito sa harapan mo, ang pinagsisisi nilang kasalanan. In the name of Jesus. As always po ito, mga kapatid, nais ko lamang po, imbitahan po kayo for an altar call. Lahat po na nasa harap, sumunod lamang po tayo sa maikling panalangin na ito ng pagtanggap. Sundan niyo lamang po ako. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Narinig ko po ang iyong banal na salita. Ako po ay naniniwala sa inyo. Ako po ay humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako po ay naniniwala, nananampalataya na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Ikaw ay aking tinatanggap bilang aking tagapagligtas, bilang aking Panginoon. Tanggapin mo po ako sa iyong kaharian. Hugasan na aking mga kasalanan. Pagkalooban mo po ako ng bagong buhay mula ngayon. Pagkalooban mo po ako trigaluhan, hindi lang ng pananampalataya sa iyo, kundi ng banal na Espiritu Santo mo. Salamat sa paghuhugas ng aking kasalanan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ito po ay aming samot dalangin sa iyo sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo. At lahat po kayo ay magsabi ng Amen. Amen. So sa lahat po natin mga bisita ay meron po tayong mga nasa likod nyo lang po to guide you to further po na mag-explika ng mga bagay. Nandito lang po. Yung may mga flags po, inayahan lang namin po kayo na sumunod po sa kanila. Tayo po ay magkakaroon pa po ng mas detalye pa po ang pang-unawa sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Samantala, mga kapatid, glory to God. Tinatawagan ko po ang ating pong mahal na Pastor Norma for the offertory and our special announcements. God bless po.
Okay, thank you, Pastores, for that message of salvation. Nawa ang ating po mga bisita ay manatili po sa gawain ng ating Diyos. Samantala, tayo po ay dadako sa offering. Genesis 4:4, Abel also brought of the firstborn of his flock and of the fat, and the Lord respected Abel and his offering. Alam po ninyo, madali pong magbigay eh. Pero tinitingnan ng Lord kung sino yung nagbibigay. Kaya para sa ating lahat, napakapalad po natin sapagkat bakit? Ginawa tayo ng Lord na matuwid sa harapan niya para yung binibigay natin ay tinatanggap ng ating Panginoon. Amen. Ang tanong, paano tayo naging matuwid? Nung tayo po ay nilubog sa tubig, napatawad lahat yung mga kasalanan natin. At ngayon naman na tayo po ay nabuhay muli sa pamamagitan ng Espiritu Santo, lumalakad na tayo sa katuwiran ng Diyos. Kaya yung pagbibigay natin, mahalaga yan sa harapan ng ating Panginoon. Also, meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give flash on the screen. Maraming salamat po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating po mga gawain. And to all businessmen and professionals, let's end the year strong and united as we gather for our last ABC refill for this year entitled Panaghili. Ayan. Everybody say Panaghili. Wow, mukhang maganda yung istorya na yan, kaya atin pong panoorin yan. Short film by ABC. This is be held on November 26, Wednesday, 6:30 p.m. sa QC Sports Club. Reserve your slot now for 2,200 pesos per head. Message ABC's Facebook page to know more. Our G-Code ministry continues to rise in Pasay as we prepare for our second batch of FAMCON or Family Day with mini concert on November 29, Saturday from 2 to 7 p.m. all happening at Andres Bonifacio Elementary School. For those who want to give G-Code Cast sponsorship, you may contact Elder Wayley Santos. You can also coordinate with our church administration, Department for In-Kind Donation. Get ready for the screening of our church original film, Gehenna Part 1. Mark your calendars on December 11, Thursday, 7 p.m. at Cuneta Astrodome. Tickets are now on sale at the church kiosk of the lobby. Court, 300 pesos. Ringside, 200. Lower backs, 100. And bleacher, 50 pesos. Buy your tickets now for your family and guests. Tumayo po tayong lahat. Sabi mo nga sa katabi mong, righteous ka ba? O, sumagot ka, syempre. So, ang mga righteous ay katulad yan ni Abel. Ang mga alay natin, tinatanggap yan sa Lord. Mabuti na lang, naging righteous tayo. Dahil kung di pala, kahit anong bigay natin kay Lord, ay hindi pala matatanggap. Salamat sa ating Panginoon. Sabihin natin, turo natin si Lord, salamat sa iyo, O Diyos. Iungo natin ang ating mga ulo. Let us pray. O dakilang Ama, napakabuti mo po sa amin. Napakasarap mo magmahal. Pag kinakausap mo kami through our beloved Bishop, buhay na buhay ka, Panginoon. Nagsasalita ka sa amin. Sa panimpula pa lamang, ay alam mo na kung anong karakter ni Abel at kung anong karakter ni Cain. Kaya pala tinanggap mo ang alay ni Abel dahil bakit maganda ang kanyang puso. Kaya mo naman tinakwil ang alay ni Cain dahil ang mga ginagawa niya ay evil. Kaya tulungan mo po kami lahat na kapag ka-evil, ay wag namin gawin. Ayaw namin, Lord, na makategorize kami sa wicked people or evil. Tulungan mo na ang mga tinuturo mo sa amin na ipasok mo sa aming isip at puso nang sa ganun manatili ang righteousness sa amin. Sayang naman ang iyong sakdal mahal na dugo na ibinos mo sa amin, Lord, upang kami tubusin sa aming mga kasalanan. Kaya kung meron sa amin na hanggang ngayon
ang kahinaan pa rin ang umiiral. Tulungan mo, O Diyos, na maalala ang dugo mo na sakdal mahal. Maalala ang sakdal hirap na dinanas mo para lang kami maligtas. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga kahinaan, mga pagkukulang, mga pagkakamali o dili kaya mga kasalanan. Huwag mong pabayaan na maging lisensya namin, Lord, na dahil mahina kami, Lord, kaya lagi kami nagkakasala. Huwag po. Kundi tulungan mo kami na talagang aim namin na magkaroon kami ng perfect spirit upang malugod ka namin at hindi masayang ang dugo mo na ibinuhos sa amin lahat. Salamat po ng marami. Tinataas namin ng bansang ito, Diyos, ang katalinuhan, ang proteksyon sa leaders at nasa ilalim ng leaders. Huwag mong pabayaan na mamayani, Panginoon, ang kaguluhan sa bansang ito, Lord. Sinasaway namin, Lord God, in the name of Jesus, ang mga evil spirits, Lord, na nais na magpunla ng gulo sa bayang ito, O Diyos. Tulungan mo mamayani palagi ang peace and order dito, Lord God. At ganoon din po, O Diyos, ang mga senyales ng mga kalikasan na gustong sumalanta sa bayan na ito, O Diyos. In Jesus' name, bigyan mo ng proteksyon at utusan mo ang lahat ng mga ito, Lord God, na huwag sila makapunta-punta sa bansang ito. Pagpalain mo rin ang mga kapatiran namin nakatira sa iba't ibang lugar. Sakupin mo rin ng aming mga prayers na ito, O Diyos. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga nahihirapan sa problema, bigyan mo ng talino kung paano ma-overcome ang mga problema. Pagpalain mo mga spiritual na nangihinat ng lulupaypay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos ay lumakas po. Pagpalain mo at pagalingin ang mga may sakit, O Diyos. Igawad mo ang iyong masaganang pagpapala, Lord God. Pagpalain mo ang gawain ng church na ito, lahat ng gawain namin, ang aming pong pag-usog, Panginoon, ang aming pong paghahayag ng iyong salita sa iba't ibang dako, pagpalain mo, magkaroon kami ng maraming ani na mga kaluluwa na may handog sa inyong harapan. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos. Ingatan mo po ang bawat isa, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code with account name Project G Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Let God lead you to a life renewed, strengthened, and blooming in faith. Join us for our on-site worship service on Sunday at the Cuneta Astrodome. Service begins at 9 a.m. Bring your family and friends. To all businessmen and professionals, let's end this year strong, united, and full of fire as we gather once more for a time of refreshing and rekindling our passion for God's work. Join us on November 26, Wednesday, 6:30 p.m.,
at QC Sports Club for ABCD Field entitled Panaghili. Reserve your slot now for 2,200 pesos per head. Message ABC's Facebook page to know more. God's call for community outreach, transformation, and enrichment continues to rise in Pasay as we gear up for our second batch of our Family Fun Day and mini concert on November 29, Saturday, 2 to 7 p.m. All happening at Andres Bonifacio Elementary School. We also welcome G-Code Cash sponsorship. You may contact Elder Wady Santos or please coordinate with our church administration department for other in-kind donation. Get ready because something exciting is coming as our church proudly presents the movie screening of our original film, Gehenna Part 1. Save the date, December 11, 7 p.m. at the Cuneta Astrodome. Ticket prices are 300 pesos for court, 200 pesos for ringside, 100 pesos for lower box, and 50 pesos for bleacher. This is for the benefit of our G-Code ministry. Save up and start inviting your family and friends. Attention 1FCers! The 1FC Lounge is now open for your discipleship sessions. It is the perfect place to hold your 1FC meetups. Quiet, comfy, and ready for you. Visit us at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! One Following Christ has officially launched its Facebook page. Stay updated with the church's discipleship program, be inspired by the stories of transformation, and be encouraged to join the happy community of 1FC. Scan the QR code to visit the One Following Christ page or visit us at facebook.com/1FC Discipleship. Let's keep on boosting our social media presence. Subscribe to our official YouTube channel. Comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Metaverse via Facebook and Instagram and join our broadcast channel for church updates and latest posts. Also, follow us on X, formerly Twitter, and the new official TikTok accounts of our church and IDO4. Catch IDO4 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11 from Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., or via Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, which is our newest radio partner, and via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Use your God-given gifts for His glory. Join the Servants Force today. We're looking for volunteers and SF workers, especially for the Comrades and Gideon teams. Sign up via QR code, website, or at the information booth every Sunday.